Sa pagpapatuloy ng laban ay tinawag ni Allen ang mga uod, kumapit ang mga ito sa leeg ng halimaw at sinipsip ang enerhiya nito at dahil dito ay nakawala si Allen, pero sobrang nanghihina siya at ngayong nag-apply na siya ng buffs, pwede na niyang tawagin ang mga poaches at uod para umatake at sa isang malakas na hampas sa ulo ay napabagsak niya ito. Lumitaw ang libro at nag-abiso na natalo niya ang isang ibon at nakakuha siya ng 100 experience points. Natuwa si Allen at sinabi niyang mas satisfying ito kaysa sa inaakala niya at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang pamilya para ikwento ang nagawa niya at isinama ang ibon, kahit nagsisinungaling siya at ipinaliwanag na nahuli niya ito sa himpapawid. Namangha ang lahat pero umiyak si Mash at tinanong ng ama ang anak kung may nabali ba sa kanya, ipinahayag niyang ayos lang siya at humanga si Gelda sa nahuli ni Allen gamit lang ang kahoy na espada at mga bato, pero napansin niya ang mga kagat ng aso sa katawan nito at tinanong kung kinagat ba siya. Sumagot si Allen na hindi siya sigurado dahil sobrang nakafocus siya noon, pinaniwalaan na lang siya ni Gelda at sinabi kay Rodan na siya na ang bahala sa pagdurugo ng hayop at napansin din ni Allen ang bukol sa ulo ni Gelda at inisip na baka sinuntok siya ni Corina, pero detalye na lang iyon. Pagkatapos nito ay tinulungan ni Allen si Gelda sa ibon at ipinaliwanag ni Gelda na sa 60 kilo na bigat nito, kapag napadugo na ay 20 kilo na lang ang matitira at kalahati lang doon ang pwedeng kainin, gayunpaman ay mahalaga ang mga pakpak. Natuwa si Allen sa paliwanag ni Gelda pero sinabi rin na 60% ng hayop ay mapupunta sa pinuno, ganito rin ang patakaran sa mga ligaw na halimaw at maliban sa mga ranggong E tulad ng mga sungay na kuneho at sa mga albilones na ranggong D. Pagkatapos ay kinuha ni Gelda ang magic stone ng halimaw at ito ay napupunta sa pinuno dahil wala itong silbi sa kanila, pero ang mas mahalaga na isang bata ang nakahuli ng halimaw habang sugatan pa rin si Rodan, kaya pwede silang makipag-usap sa pinuno ng nayon. Nagkaroon ng ideya si Allen at sinabi niya ito kay Gelda kaya't pumunta sila sa bahay ng pinuno at dinala ang halimaw para ikwento ang nangyari. Natuwa ang pinuno pero tinanong nila kung pwede bang sa kanila na lang ang halimaw. Sumagot ang pinuno na hindi pwede dahil palaki ng palaki ang hinihinging karne ng Panginoon ng lupain, nang marinig ito ay naisip ni Allen na iyon ang dahilan kung bakit pinapayagan ang mga mahihirap na manghuli. Iminungkahi ni Gelda na ibigay na lang ang mga balahibo at ang magic stone pero hindi pa rin sapat, kaya't ikinwento ni Gelda nang may awa ang kalagayan ng pamilya ni Rodan at nagkunwari rin si Allen na gutom siya hanggang sa mahimatay pa. Dahil dito ay napayag nila ang pinuno na sa kanila na lang ang halimaw, lumayo pa siya at iminungkahi na sa kanila na ang karne basta ibigay nila ang mga balahibo at ang magic stone, sinang-ayunan ito ni Gelda at sinabing hindi araw-araw ay may nahuhuling ibon. Inisip ng pinuno na napakahirap ngang hulihin ang mga iyon kaya't pinayagan niya silang kunin ang karne, matapos nito ay bumalik si Allen sa kapatagan para manghuli pa ng mga albilones at ginamit niya ang mga palaka bilang bitag. Inutusan ang mga chews na sipsipin ang enerhiya ng mga ito. Pagkatapos ay pinapatulog niya ang mga ito gamit ang bato at pinapakagat ang mga poaches at tinapos sa pamamagitan ng espada, kaya nakahuli siya ng 2 pa at sinabi ni Allen na nanghuhuli siya 1 beses kada 3 araw at ito ang unang pagkakataon na wala siyang nawawalang invocation. Sa libro ay inabisuhan siya ng nakuha niyang experience at umabot siya sa 1,000 kaya't naabot niya ang level 2. Nakita ni Allen na tataas ang kanyang mga statistics at maliban sa kanyang mga kakayahan, pero malaking tagumpay na ito para sa kanya dahil matapos ang 6 na taon ay nakapag-level up na rin siya, at sa wakas ay maibabahagi na niya ito. Pagbalik sa bahay ay ipinakita niya ang mga nahuli niya at nagulat si Rodan, pero binigyang diin ni Allen na nagawa pa niya ito ng sabay-sabay at may napansin si Rodan pero pinili niyang hindi na lang sabihin. Maya-maya ay narinig nila ang mga kampana at naunawaan nilang oras na para mag-ensayo kasama si Corina. Makikita si Allen na umiiwas at humaharang at tumatanggap ng mga atake, habang ginagawa ito ay iniisip niya kung ano ang gagawin niya para makaraos sa taglamig, tulad ng pagpapatuyo ng karne na nahuli niya at pagkatapos ay pakikipag-barter sa mga taga-nayon. Sa bawat kontra-atake ay naiisip din niya na dapat niyang samantalahin ang paglitaw ng mga albilones para makapatay ng 20 at maabot ang level 3, kahit alam niyang mahirap itong magawa bago matapos ang taon. Dahil sa kanyang pag-iisip ay nakakita si Corina ng pagkakataon at tinamaan siya ng suntok, kaya natalo siya at matapos ang laban ay nagpaalam ang babae at nangakong babalik sa ibang araw, sa gabi ay makikita sina Allen at ang kanyang mga magulang na magkakasama.
Desidido na ang ating bida na huwag nang itago ang kanyang sikreto, kaya ikinwento niya na noong 1 taong gulang pa lang siya ay nakatanggap siya ng isang banal na orakulo at nagulat ang kanyang mga magulang gaya ng inaasahan. Tinanong siya ng ama kung ito ba ay mula sa Diyos na si Ella at kinumpirma ito ni Allen habang inulit ang mga salitang sinabi ng banal na nilalang, na siya raw ay bibigyan ng karunungan at lakas at hindi agad naintindihan ni Teresia ito, kaya ipinaliwanag ni Allen na tila mas matalino siya kaysa sa iba at medyo mas malakas din ang kanyang katawan. Sinabi rin sa kanya na ang kanyang pagsubok ay magiging mas mahirap kaysa sa pagsubok ng 100 tao na pinagsama-sama. Nang marinig ito ay nag-alala ang kanyang mga magulang at humingi ng awa sa Diyos. Tinanong naman ni Rodan kung ngayong araw ba niya nalampasan ang unang yugto, dahil napansin niyang nawala na ang peklat sa mukha ni Allen at nagulat si Allen na napansin niya ito, at sinabi ng ama na siya man ay dumaan din sa sariling pagsubok. Pagkatapos nito ay tinanong ng ina ang resulta ng kanyang ritual, sumagot si Allen na 2 buwan na ang nakalipas nang makatanggap siya ng orakulo mula sa Maya tungkol dito, at itinuring na mahina ang kanyang mga katangian dahil isinama sa pagsusuri ang mabagal niyang pag-unlad. Dagdag pa niya na ang dahilan kung bakit walang lumabas na anumang kaloob ay dahil ang sa kanya ay isang ganap na bagong uri. Mukhang naging mausisa ang ama pero sinabi ni Allen na hindi pa niya alam kung ano iyon, kahit alam niyang nagsisinungaling siya. Humingi na lang siya ng paumanhin sa ama dahil sa pagsisinungaling, ngunit hindi niya maaaring ipagsapalaran na ituring siyang mapanganib ng mga tao kapag nakita siyang nag-i-invoke ng mga nilalang. Lumapit ang kanyang ina at niyakap siya ng mahigpit, labis na nag-aalala dahil ngayon lang niya nalaman kung gaano siya nagsikap para malalampasan ang pagsubok na ibinigay ng Diyos. Tinanong siya ng ama kung ano ang balak niyang gawin ngayon. Sumagot si Allen na magpapatuloy siya sa pag-usad. Inasahan na ito ni Rodan kaya sinabi niyang huwag siyang mag-atubiling humingi ng tulong kung kakailanganin niya, ngunit ipinagbawal niya ang pagsasabi nito sa iba dahil maaari itong ituring na blasphemy laban sa kanilang Diyos. Pagkatapos nito ay humingi siya ng pahintulot na sabihin ito kay Gelda, dahil ilang araw na itong nagyayabang dahil kay Kurina at wala namang problema rito para sa bida kaya pumayag siya. Lumipas ang mga buwan at ngayon ay makikita si Allen na hinihiwa ang karne ng mga albaylones kasama si Gelda, na nagsabing matagal na niyang iniisip na hindi ordinaryong bata si Allen pero hindi niya inakalang makakatanggap ito ng pagsubok mula sa Diyos. Pagkatapos ay makikita silang naglalakad sa lungsod na may dalang napakalaking sako ng karne, nag-usap sila sandali at tinanong ni Gelda kung ito ba ang unang pamimili ni Allen na kinumpirma naman niya. Binanggit ni Gelda na mula nang hindi na sumama ang mga mahihirap sa pangangaso ay mas maayos na ang lahat. Tungkol sa kanila ay tinanong ni Allen kung ano ang pagkakaiba nila sa mga plebelo. Sumagot si Gelda na ito ay dahil sa estado at buwis dahil ang mga plebelo ay hindi binubuwisan ng 60% tulad nila, sa halip bawat taon ay nagbabayad sila ng 3 gintong barya kada adult at 1 ginto kada bata. Naging interesado ang ating bida at tinanong kung posible bang maging plebelo. Sinabi ni Gelda na posible ito sa pamamagitan ng pagbabayad ng 10 gintong barya o maaari rin itong ibigay bilang gantimpala ng Panginoon ng lupain. Nagbilang si Allen at lumabas na aabot sa 50 gintong barya ang kailangan para sa buong pamilya niya. Pagkatapos nito ay dumating sila sa isang tindahan at ipinagpalit ang karne sa asin at sumunod, pumunta sila sa isang pwesto ng prutas. Pag-uwi nila sa bahay sa hapon ay inaalala ni Allen ang lahat ng natutunan niya tungkol sa mga presyo. Makikita rin na bumalik sila sa lungsod sa mga sumunod na araw at lahat ng natutunan niya ay isinulat niya sa kanyang libro at doon niya nalaman na ang 1 gintong barya ay katumbas ng 100 pilak, at ang 1,000 tanso ay katumbas ng 10,000 bakal. Ganoon din ang ginawa niya sa mga presyo ng mga produkto at napaisip siya na kailangan lang niyang pumatay ng 500 albaylones para makuha ang 50 gintong barya. Pagkatapos ay pumunta siya sa ibang tindahan at nagtanong kung may potion para sa pagbawi ng mana. Nang sabihin na wala ay nagtanong naman siya kung may gamot para sa mga sugat, at itinuro ng tindero ang ilang mga halaman at iginuhit ni Allen ang mga ito sa kanyang libro. Nagtanong din siya tungkol sa mga bulaklak ng murice. Sinabi ng tindero na wala siya nito at hindi rin siya makakabili pero ikinwento niya na minsan ay nagkaroon siya ng isa. Ito mismo ang ibinente niya kay Gelda noong nakaraang buwan at naalala niya na inalok niyang ibenta ito sa halagang 3 gintong barya imbes na 5, para mailigtas ang kanyang kaibigan. Sa huli ay ibinente pa rin niya ito kahit nalugi siya ng 2 ginto at nang malaman ni Allen ang ginawa ni Gelda para sa kanyang ama,
labis siyang naantig at binigyan niya ito ng karne ng ibon at sinabing dahil kay Gelda ay naligtas ang kanyang ama at balang araw ay magdadala pa siya ng mas maraming karne. Paglabas niya ng tindahan ay nakita niya ang isang sandata na nagkakahalaga ng 50 pilak na barya, biglang lumitaw ang anak ng panday kasama ang anak ng pinuno at tinulak siya ng una at inutusang maging alipin niya. Nagalit si Allen pero hindi siya interesado sa laban na walang maidudulot na experience. Gayunpaman ay inilabas niya ang kanyang espada para takutin ito at hinamon ang mayabang na bata na ilabas ang sandata nito at makipaglaban. Tinanggap nito ang hamon at sinabihan si Peromos at ang anak ng pinuno na bantayan sila habang babalik siya. Agad itong bumalik dala ang isang bat at magaling lumaban ang bata, pero hindi ito kasing galing ni Kurina at sa isang galaw ay nadisarma siya ni Allen. Bago umalis ay sinabi ni Allen kay Dogora na babalik siya bilang mamimili at iniwan niya itong galit na galit. Sa hapon ay makikita ang ama ni Allen na tinatanggal ang mga benda at ipinagmamalaki na wala na siyang nararamdaman. Pinayuhan siya ni Teresia na mag-ingat at huwag magpakatanga dahil baka masusugatan ulit. Nasiyahan si Allen sa sandaling iyon kasama ang kanyang pamilya habang nagkukwentuhan silang lahat at kinabukasan. Nasa bahay siya ni Kurina at nagsasanay kasama si Dogora habang ang mapanganib na pagsasanay ay ginagawa ni Kurina kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Napansin ni Allen na mas nagpipigil si Kurina kapag ang kapatid niya ang kaharap at sinubukan ni Dogora na sorpresahin si Allen, pero nakaiwas siya at si Dogora ang bumagsak at tumama sa lupa at matapos ang pagsasanay ay umuwi na silang lahat. Sa gabi si Allen at ang kanyang ina ay nagbantay sa mga nakababatang kapatid at sa sandaling iyon, dumating ang kanyang ama na si Rodan kasama si Gelda at kapwa sila mukhang balisa at sa loob ng bahay, ipinaliwanag nila ang nangyari. Tinawag sila ng Panginoon ng lupain at nagpasya itong taasan ang buwis sa pangangaso sa 15 baboy ramo, ibig sabihin nito ay kailangan na ring sumali ang mga plebelo at tumutol si Teresia sa desisyong ito, ngunit ipinaliwanag ni Rodan na utos iyon ng Panginoon ng lupain. Dagdag pa ni Gelda ang mas nakababahala na balita na kung hindi nila maaabot ang kota, kukuha sila ng mga bagong magsasaka at naunawaan ni Allen ang problema at kapag mas dumami ang magsasaka, mas kaunti ang lupang mapupunta sa bawat pamilya at may ilan pang maaaring mawalan ng lupa kung hindi makasunod sa kota. Nagbabala rin si Gelda na sa susunod na taon ay tataas pa ang kota sa 20 baboy ramo para kay Teresia. Ito ay sobra at napakadelikado ngunit iginiit ni Rodan na wala namang pakialam ang Panginoon ng lupain sa kanilang opinyon. Sang-ayon si Allen at sinabi niyang kahit matupad nila ang kota na maaari pa rin itong taasan muli ng pinuno. Lalo lamang lalala ang sitwasyon at nang punahin ni Gelda ang mga plebelo bilang walang silbi ay sumang-ayon si Allen, pero sinabi niyang maaari pa silang gawing kapaki-pakinabang. Tiwala siya sa karunungang ibinigay sa kanya ng Diyos ng paglikha at hiniling niyang siya na ang bahala. Makalipas ang ilang araw ay dumating si Allen kasama ang mga plebelo at iba pang mga taga-silbi at handa ng kumilos.